Hi guys, Jester here. Today's topic is how to start. Maraming mga tao, excited sila, lalo na pag join nila ng networking. Ang una nilang ginagawa is mag-invite. Invite nila lahat ng kakilala nila, kaibigan, kapamilya, kamag-anak, kapitbahay, ka-Facebook, ka-text, lahat ng K. Ang problema lang dito, pag yung bagong member, wala pa siyang knowledge about the business and then nag-invite na siya, tapos may konting tanong yung in-invite niya. For example, anong ingredients ng product mo? Saan galing yung mga ginamit na ingredients? Para saan yung product mo? Explain. Anong mga research na nagpapatunay na gumagana talaga yung vitamins na binibenta mo? Or paano ba to i-apply? So yun, mga simpleng bagay lang na basic knowledge na kung nag-attend ka lang sana ng basic training, malaman mo kung paano sagutin. Usually, ang nangyayari, pag bagong sali pa yung member tapos nag-invite ka agad, parang ganito. Ha daw! Bye-bye! Kasi, meron lang tinanong yung invite nila, tapos, hindi nila masagot, pero simple lang yung tanong, and then naisip nila, ay mahirap pala to, hindi pala to para sa akin. So ako, I highly recommend na kung bagong sali ka lang sa company nyo, you study the business for at least 1 week. Aralin mo yung products, aralin mo kung paano siya i-present, aralin mo konting company profile, and then konting marketing, para at least kung mag-invite ka man, meron kang masagot kahit konti. The best way na gawin mo, kung di mo talaga mapigilan mag-invite pagkasali mo pa lang, is tawagin mo ang upline mo. Dahil siya ang advisor, siya na yung matagal sa business, so pag may tanong yung prospect mo, masasagot talaga ng upline mo. Napaka-importante rin na meron kang GLLA, lalo na pagsali mo sa networking. Ano ibig sabihin ng GLLA? GLLA stands for Good Listening and Learning Attitude. Ngayon, kung ikaw man ay doktor, engineer, accountant, isa kang professional, tapos yung upline mo or mentor mo, di naman siya professional, kunwari, tambay lang siya, or nursing graduate pero hindi nakapasa sa board exam, kailangan willing kang matuto. Dahil siya yung nakakaalam, siya yung nauna dito, siya magtuturo sa iyo lahat ng kailangan mong malaman. Huwag mo siyang kukontrahin, huwag yung acne ka. Ang ibig sabihin ng acne, alam ko na yan. So maraming mga tao nagsasabi na, alam ko na yan. Meron akong member dati, pinaten ko ng training. Lumabas siya ng training room. Sabi ko, ba't ka lumabas? Sabi niya, ay alam ko na yun eh. Sabi ko, alam mo na, sige ikaw mag-training dun. Kasi hanggat hindi ikaw ang nagtitraining sa harap, hindi mo pa alam. Isa pang point is, kailangan mong gawin ang mga assignments na binigay ng upline or mentor mo sa'yo. Yung mga assignments na binibigay, yan yung mga stepping stone para maabot mo yung success. Tinuturuan ka ng upline or mentor mo, dahan-dahan. Dahil pag tinuro niya sa'yo lahat, di mo alam kung anong gagawin. Di mo alam kung anong uunahin. Always remember that this is your business. This is not your upline's business. Maraming mga member na hindi kumikita, lagi nilang sinisisi ang upline nila. Pero sila mismo, hindi sila nag-research, hindi sila nag-attend ng training, hindi sila nag-attend ng presentation, hindi sila nakinig sa upline nila, pero sinisisi nila upline nila. And remember na the training will only work if you apply the training. Kung ano mang matutunan mo sa upline mo, siguraduhin mo na i-apply mo ito. At kung ano mang natanggap mo na product sa kit mo, kailangan ikaw mismo ginagamit mo ito. Kasi mahirap mag-endorse ng business kung ikaw mismo hindi mo pa na-try yung product. Paano ka makapag-endorse kung ikaw mismo hindi ka user ng product nyo? Madali mag-push kung user ka. So, yung upline nyo or mentor nyo, tuturuan kayo mag-prospecting, paano mag-invite, do's and don'ts. Remember na kailangan action mo ito. Gawin mo ito. Dahil kung sinabi mo sa upline, oh, ginawa ko, pero ang totoo, hindi mo talaga ginawa. You're only cheating yourself. Pag bagong join ka pa lang, very basic lang ang kailangan mong gawin. Attend training, kinig sa upline, gawin ang assignment. Yun lang po, and next time ulit.